Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang sa wakas, Maricel Soriano umamin na. Nako, kumpirmado bangag yan ang pinuno na tuklasan PDEA. Ako, yan po ang ating alamin mga kabayan. Binasa ko lang po yung title mula po ito kay Banat Kapanig TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo kay Banat Kapanig TV. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ibang litrato po yun. Nung tinanong ko siya, sino ito? Sir, si ano po yan? Si Maricel. Maricel Soriano po. Eto, si ano po ito? Si Bongbong Marcos. Minumulto ang ating Pangulo. Hindi po sana darating dito sa sitwasyon na makakaladkad ang pangalan ng Pangulong Marcos kung ginagawa lamang ng PDEA yung kanyang mandato. Lumalabas naman na puro kasinungalingan itong report niya. Gustuhin man naming imbestigahan yung mga allegations niya. Wala namang katotohanan. Siya lang po ang nagsasabi na may ganitong mga dokumento. Como ba ang nandoon So yan mga kababayan, sabi po ni Chef Lasso, mga karabin natin ng PDEA, no? Si ex-PDEA agent Jonathan Morales lang daw ang nagsasabi, no, na may ganitong dokumento. So yan mga kababayan, pinasisinungalingan po nila, idinidinay po nila na ito pong dokumento ay hindi totoo. Pero ito, ika-counter lang po natin yung sinabi niyang si Morales lang, no, yung nagsasabi ng ganito. Isipin niyo mga kababayan, before pa hindi pa lumalabas ang ganitong dokumento, ay sinabi na po yan ni dating Pangulong Duterte nung eleksyon, no, nung kampanya, di ba? O paano niya nasabi na si lang yung nagsabi, si Morales lang. Pati nga si dating Pangulong Duterte sinabi na before pa, no, hindi pa man lumalabas ang mga ganitong dokumento. Ibig sabihin mga karibin natin, talagang may basihan po, no? Yung pagbubulgar nung nakaraang kampanya ni dating Pangulong Duterte, no, na may isang tumatakbong pangulo, pagkapangulo, no? Na adiktos. Nako. O yan Chef ni Lasso. Malaking sampal yan sa iyo kasi sinabi mo siya lang mismo yung nagpupurso na mayroon talagang no, nagpapatotoo na mayroon talagang ganitong dokumento, no? Din Ma'am Maharlika, di ba? Yung nagbigay ka Ma'am Maharlika, di ba? Sana nga po, di ba, sa isang interview po dito kaya ito share ko lang mga karibin natin sa isang interview po ng SMN yata yon, no, dito kaya Morales, no, sinasabi niya hinahagilap niya na yung mga posibleng makontak doon sa informant, no, para mas mapatunayan talaga nila na totoo yung dokumentong yan. Nakapalakpakan po natin si ex-PDEA agent Jonathan Morales mga kababayan, di ba? Kasi isipin, ano bang mapapala dito ni ex-PDEA agent Morales mga ka-review, di ba? Wala, sabi niya nga po buhay niya pang nakataya rito kasi gusto niya lang itama yung mali ng PDEA kung bakit may mga dokumento, yun po yung concern niya dito di ba? Kung bakit may mga dokumento na lumalabas, no? Bongbong Marcos na presidente ngayon, maiipit ako ang lalagay niyo sa langanin. Mr. Jonathan Morales, Yes, Your Honor. yung lahat ng sinabi kayo na ni
General Moro Lasso ng mga records mo. Totoo yun? Your Honor, no, yung sinasabi niya na nag-apply ako sa PIDEA na drop ako, I complied dun sa recruitment committee during no interview sa PIDEA and i-present ko naman po. Siguro yung pinakikita niya, ito po yung mga naunang documents na hiningi sa akin na itong anong masasabi mo rito. Nag-comply naman po ako doon sa recruitment committee noon bago ako na-appoint sa PIDEA. And doon po doon sa sinasabi niya mga cases. Anong compliance mo doon? Bali, Nagsabit po ako doon sa doon ng PDS at naka-state po ron na ako po ay na-drop sa PNP during nung aking recruitment. during your recruitment. Opo. Kaya nga po ako binigyan ng appointment kasi hindi naman po pwede na ako kasi ang appointment ko sa PIDEA is re-entry. Re-entry doon sa government. Kasi hindi naman po ko mo na drop from roles ka, wala ka ng bar ka na doon sa pagpasok sa any government agency. Drop pa lang po yun, hindi po yung Kaya nung time na yun, nung tinanggap po ako sa PIDEA at binerify naman po ito ng PIDEA, yun po yun, kasi nag-comply po ako doon sa recruitment process Ngayon po, yung sinasabi ni Director General Lasso na yung mga cases filed against us hindi lang po ako kasi yung extortion doon sa kaso ni Mark Tan yung pinail sa ombudsman ng NBI at nagkaroon kami ng criminal case sa Quezon City, ito po ay na-exonerate kami doon sa for the record, Your Honor, exonerated po kami doon sa ombudsman at doon sa Quezon City RTC, panalo po kami. And yung pinail na naman ng PIDEA na sinasabing violation ng Section 91 and 92, ito po ay acquitted po ako nitong November 30. Ayan, nandito po, kasama natin dito sa, sa bulwagang ito, yung complainant, si Attorney Del Valle. At siya yung nag-present, doon sa, nirepresent po niya yung PIDEA. At hindi po nila napatunayan na ako ay nagbangling at nagpabaya sa kaso. Dahil nung madismiss ako, nung matanggal ako sa IIS, na nilipat kami sa PIDEA. So yan mga kababayan, tayo po ba na nalilito na, no? Kung ano ba talaga ang topic nila dito. Kung ano ba talaga yung nila, yung gustong malaman, no? Ano ba talagang gusto niyo malaman dyan sa Senado? Yung pagkatao ni yung nakaraan ba ni ex-PDEA agent Jonathan Morales o yung kung totoo ba yung dokumento or hindi? Kasi parang ang lumalabas mga kababayan, no? Ay inaatake muna nila dito. Ito para sa akin opinion lang po. Inaatake muna nila si Morales, no? Inaatake muna nila yung pakiging credible. Eto, hindi na po yung yung dokumento. 'Di ba? Yung iniimbestigahan kung credible ba o hindi. Si Morales na po, no? Kung credible ba si Morales o hindi, mga kababayan. So ano ba talaga ang gusto ng taong bayan dito, 'di ba? Sinasabi nga ng iba, may nag-comment nga sabi, drug test na lang diretso, no? O, drug test na lang daw para magkaalaman na. CR, inalisan po kami ng karapatan na makabalik doon sa sa IIS. Yung mga dokumento, hindi na nga po ako nagkaroon ng access. Hanggang sa madismiss po ako, nawalan po ako ng access doon sa mga dokumento, lalo na doon sa mga cases na inaatinan ko. Kaya ang ginawa ng PIDEA bilang panghaharas sa akin, kinasuhan nila ako ng mga gawa-gawang kaso para masira po yung aking credibility. Yan po ang sa akin for the record, Your Honor, yung mga mga ibinatuloy ng kaso sa akin, talagang inaatinan ko po. Talagang sinisikap ko po talaga na patunayan na ako ay inosente. Ito po nagtataka lang po ako, sa halip na bigyang pansin yung mga records o yung mga classified documents na naandun po sa tanggapan ng IIS, bakit sinisira nila ang pagkatao ko? Bakit hindi nila pansinin yung nilalamang classified information na isinapubliko?
Ako po nagtataka po ako, kaya po ako lumabas. Gawa ng nananahimik po ako nadamay. So yan mga kababayan, tama po si Morales dito, di ba? Bakit kayo mag-focus sa kanya? Di ba? Yung dokumento yung pinag-uusapan ng taong bayan dito kung totoo ba o hindi. Ngayon, yung lumalabas mga kababayan, si Morales na tuloy ang pinag-uusapan. O binibigyan ng oras, no? Kung totoo ba o hindi si Morales, mga kababayan, yung lumalabas di ba? So para sa inyo mga karibid natin, dapat po ba direct to the point na tayo? Ha? Dapat po ba direct to the point na yung mga dokumento talaga, doon sila mag-focus, magtanong-tanong kung anong dapat itanong doon sa mga dokumento at imbitahan yung mga involved na tao, di ba? Or yung mga kahit hindi involved, basta magpapatunay na totoo po yung dokumentong yan. Diba? Kasi ang lumalabas dito tuloy, mas marami pang mga kababayan natin ang nakikisimpatya, no? Dito kaya ex-PDEA agent Jonathan Morales sa panggigipit, yan ginigipit na di ba? Diyan sa Senado. Po ako dito sa dokumentong pinresinta ng isang vlogger na si Maharlika. Hindi, nananahimik po ako Ang ano ko po dyan, ang tingin ko, nagkaroon po ng awayan sa loob ng PDEA. Doon po ako nagtataka, ba't ako nadamay dito? Di ba? Hindi ho kaya nag-umpisa ito doon sa ipinalabas na video doon sa social media na ang involved ay yung tila galit na galit na PDEA Director General. Kasi kung titignan ninyo, yung video, hindi makakalabas ito sa publiko. Kinakailangan puntahan mo pa doon sa NBR para i-download mo mismo yung video. Bakit yung video nakalabas na dapat nasa pag-iingat ng Counterintelligence Office ng PDEA? Hindi ho ba? Hindi kaya itong mga lumalabas na dokumentong ito ang dahilan para lamang hiyain yung PDEA Director General? At nagtatanong lang po, wala ho ako masamang tinapay kay Director General Lasso. Malaki po ang respeto ko sa mga opisyalis ng gobyerno. Pero sa aking bakit lumabas ito? Itong dokumento na ito, nung makita ko, nung sinabi sa akin na itong pre-ops, yung authority to operate. So yan mga kabayan, nagigets na po natin ngayon kung saan humuhugot itong si Morales. Sinasabi niya kung galit-galit na yung nagkakagalit na di umano dyan sa sa PDEA, mga karibin natin, sa gobyerno, di ba? Ang problema ngayon mga kababayan, kung sino yung naglabas, kung sino yung galit at kung bakit siya galit dito kay yan ay opinion pa lang mga kababayan, hindi natin sinasabing may galit talaga ha. Kung meron man, bakit po siya galit dito kaya Chief Lasso, di ba? Bakit niya nilabas yun? Diba? Kung ang purpose nilang naman ay si Lasso, bakit pa dinama yung presidente? Diba? So, marami nang umiikot sa isip natin ngayon mga kababayan. Pero eto, subaybayan po natin kung ano ba talaga ang mangyayari dito sa sa hearing na to. Kasi napakalaki pong hearing balitang ito, pero wala po tayong naririnig mula sa mga mainstream media. Na nagkakagulo na dito, pero yung mainstream media hayahay pa rin, hayahay sa mga may nag-comment ka nung last vlog natin mga kabayan. Ito, sinisingit ko lang yung mainstream media para at least, di ba, makover din nila para sa transparency, di ba? Kasi iba na po ngayon ng transparency mga kababayan, parang pag may pinupuri ka, 'di ba? Or something may ginawang good, 'di ba? Doon may transparency ang mainstream media. Pero pag mga ganito ngayon, bakit sa panahon ni dating Pangulong Duterte, kaunting kilos lang kaunting lang, 'di ba? Balita agad. Kaunting mura lang. Balita agad, pero dito mas masahol pa ito sa mura.
Kasi nagmamahalan na po ang mga bilihin. Wala naman mga kababayan, ano man po ang inyong reaksyon, komento at kritisismo kung meron man po, no? Dito sa video ito, i-comment lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol po sa video ito, right? Kung bago pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan na, at wag din pong kalimutan mag-subscribe kay Banat Kapanig TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo kay Banat Kapanig TV. Maraming salamat po.